So, what's up sa inyo mga ate at kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik tayong muli dito sa Grow a Garden. So, welcome mga ate at kuya. Nandito tayo ngayon sa Fairy Update. Okay? At nag-update na po ang game. And pag-uusapan natin yung buong update and yung mga pagbabago na dapat nyo malaman. And especially yung guide dito sa Fairy Event. So, huwag na natin tong patagalin mga ate kuya, simulan kaagad natin to sa mga pa-washout. So mga ate kuya, umpisa muna natin sa pinaka-important part of this update, okay? So yung Garden Ascension, ito yung gusto ko munang pag-uusapan. Makikita po siya sa right side ng Cell Shop. So yun yung Cell Shop kung nakikita nyo, and nandito lang yung Garden Ascension. So yung Garden Ascension is basically, yan yung rebirth natin, okay? So pag nagpunta kayo ng Garden Ascension, pag sinabi nyo I want to ascend, so may bibigay dito, may lalabas na pop-up na UI. Ang gagawin dito is isa-sacrifice lahat ng shekels nyo. Una, yun yung pinakaunang requirement. And pangalawa is may hihingin sa inyong plant na prismatic. Okay? Tapos may certain mutation yun kailangan. Kunyari, katulad nito, may chalk. So, yung Romanesco nyo, kailangan may chalk. Pag wala pong chalk, hindi niya tatanggapin. Tapos, yung kapalit po ng lahat ng yon is 10 garden coins. Okay? So, medyo mahirap to para sa may mga SX or QI or QA na sobrang daming shekels na nakatabi kasi ayaw nila mag-let go. Pero ito lang po kasi yung naisip na solusyon nila John Delen siguro ng kanyang team para maayos yung economy ng ating shekels. Kasi sumusobra na po yung shekels natin and masyadong nagmamahal yung mga pets or other tradable items na pwede nyo makuha dito sa Grow a Garden. So, ito yung solusyon. Mauubos lahat, pero ang pinaka-requirement lang po talaga na shekels dito is 1 trillion. Okay, 1 trillion lang talaga yan, pero kakainin pa rin niya lahat ng shekels mo, and bibigay lang sa inyo is 10 garden coin despite na kahit gaano pa karami yung shekels nyo. Kahit SX pa yan, 10 garden coins pa rin yan. So, yun lang, nasa inyo na yun kung magre-revert kayo or hindi, pero sobrang ganda po ng pagre-revert. Okay, so papakita ko sa inyo yung shop. Pag pinili nyo yung pangatlong dialogue, lalabas po yung shop. Ang pinakaunang makikita nyo is yung save slot upgrade. So yung save slot upgrade, magkakaroon kayo ng additional plot kung saan magiging 3 na po ang plot ninyo. So medyo mahal siya kasi 50 garden coin and 10 lang po yung nakukuha nyo kada isang araw kasi nga may 24 hours na cooldown yun. Hindi ko pala napakita sa inyo. So papakita ko sa inyo. So ayan, may 24 hours cooldown yan. 9 hours pa yung natitira sa akin. Almost 10 hours pa talaga bago ako ulit maka next rebirth para po hindi po ma-abuse. So babalikan natin yung save slot. Maganda siya kasi kung content creator ka or gusto mong may isa ka pang slot for certain things katulad ng pagde-design ng garden, pupunuin mo ng iba't ibang plants para sa mga events, mga ganon. So dito nyo po pwedeng gawin yan, no? So maganda yan, talagang highly recommended ko yan, especially if content creator ka kasi mas madaling mag-showcase ng mga plant na bago if meron kang pangatlong garden. Kasi ang gagawin mo sa pangalawang garden mo, gagawin mong pang event garden para meron kang nakatanim na iba't ibang plant. Tapos yung una mong garden is nandun yung bomb blossom mo na malaki, then yun yung ipaparm mo. Then next naman mga tikkuya is yung mga capacity upgrade. So iba-iba to, meron tayong egg capacity na bibigyan ka ng +1 tapos may maximum of 5 siya. So bali magkakaroon kayo ng 30 egg capacity. 30 na yung pwede nyong i-hatch ng egg. Tapos yung pet inventory, nagbibigay siya ng 10 every bili nyo. So magkakaroon tayo ng 185 total ng pet capacity kasi 135 tayo ngayon nung dumagdag yung pet pouch. Tapos itong pet inventory, magkakaroon tayo na additional 50 which is 185 na. Then yung cosmetic, ganun din, tigte 10 pero mas mura siya ng garden coin. Tapos yung plant is tigte 20 garden coin and tigte 10 din yung binibigay niya. So ang mahalaga lang talaga dito is yung garden slot, tapos egg, tsaka pet capacity. So I really recommend sa mga players dyan, especially free to play, na mag-upgrade kayo, mag-revert kayo. Alam kong medyo mahirap mag-let go ng mga matataas na shekels, pero yung garden upgrades na pwede nyo makuha kasi doon sa Garden Ascension is mas makakatulong sa inyo in the long run. Pagdating kasi ng long run, yung SX na yan mapapalitan ng mas mataas na value. Hindi naman yung SX na yan
hindi rin yan tatagal. Alam kong every update naman may nadidiscover na bagong bug and na ano kagad na abuse. So wala namang kahirap-hirap pagdating sa shekels. And kung may mga kaibigan kayo or tropa kayo na merong malalaking bone blossom, tapos may raccoon or kitsune kayo, pwede nyong i-grind yun. So madali lang talaga yun. Medyo mahirapan lang siguro kayo mag-let go, especially if first time nyo makahawak or sobrang dami talaga ng shekels nyo. Pero sabi ko nga, worth it yun, pero kayo nang bala kung gagawin nyo or hindi. So ang next na i-explain ko naman is tong fairy event, mga tit kuya. Sobrang dali lang nung fairy event, para siyang yung bee event, yung kay Queen Bee, every hour nag-i-spawn. So nasabi ko na to nung sa leak ko, either magiging every hour siya or something na katulad kay Crispy, na kapag pinid nyo yung si Crispy, merong event na ganito, pero nangyari yung every hour. So pag kinausap nyo si Fairy Godmother, mga tituya, meron kayo ditong makikitang upgrades, which is ginagamitan po ng fairy points. So makikita nyo sa gilid ko, meron ng 6,405 na fairy points. Ito po yung ginagamit natin para mas mapadali yung event. So ang magandang unahin dito, mga titkuya, is yung fairy spawn amount, pati yung fairy event durations. Itong dalawa kasing to, pag na-max nyo to, mas magbe-benefit kayo sa fairy event every hour. Okay din yung roaming fairy spawn amount. Kung active kayo, makikita nyo dito minsan may mga fairy dito na naggagala, pwede nyo kausapin, tapos magbibigay sa inyo ng glimmering mutation. So ito yung sample, may pixie dito. Pag kinausap nyo yan, pupunta po yan sa garden nyo, tapos bibigyan yung plant nyo ng glimmering mutation. So ganun lang siya kadali, and ganun po yung nagagawa ng roaming. Kaya okay lang kahit hindi nyo i-max yan, pero mas maganda pa rin i-max nyo is yung fairy spawn amount, pati yung fairy event duration, kasi yun yung mahalaga talaga. So yung next pag-uusapan natin is itong wishing well. So itong wishing well kasi natapos ko na. Pag pinakita ko sa inyo, show task, meron pa akong 1 hour and 30 minutes na antayin bago mag-reset. Every 4 hours ata reset nito, and hanggang tier 5 lang kasi yung pwede. Pwede niyo naman gamitan ng fairy points para i-reset, kaso wala akong fairy points na sapat. Ginagamit ko po pang upgrade, kaya hindi ko magamit. So madali lang to, papakita ko sa inyo sa alt. So nandito tayo sa alt ko. Ang gagawin nyo lang naman dito is magbibigay kayo ng mga requirements dito na hinihingi ng wishing well. So may 5 stages to. Syempre yung pinakaunang stage is yung pinakamadali. Pahirap po ng pahirap, parer po ng parer. Yung sa stage 5, lahat po ng prismatic is hinihingi doon. Kaya maganda kung may tanim kayo ng one of every prismatic, okay? Pero yung Romanesco, damihan nyo. Yung Ember Lily, damihan nyo. Lahat ng one off lang yung bunga, yung isa lang yung bunga, damihan nyo yung tanim, kasi madalas madami silang maghingi ng ganun paulit-ulit. Magandang madami kayong tanim na ganun para madaming mag-glimmering. So makikita nyo, meron din dito ang sun bulb, okay? Pag mga ganyan, mga tip kuya, kapag nakakagawa kayo ng wish, okay, ito yung mabibigay kong tip sa inyo. Piliin nyo muna yung seed pack, tapos yung, so ito, piliin nyo muna yung seed pack, yung enchanted seed pack, yung mutation spray, or yung fairy targeter. Siyempre, kung makuha nyo fairy shard na glimmering, yun yung pinakamaganda. Iniiwasan ko muna yung enchanted egg, okay? Iniiwasan ko muna yung enchanted egg. Maganda yung glimmering sprite, kaso 5% kasi, 5%. So medyo may rare siya makuha. So hindi mo kagad siya magagaranti na makuha within 1 egg. So maganda makuha nyo yung enchanted seed pack muna, kasi may mga requirements pong hinihingi sa wishing well na kailangan nyo ng seeds na galing dito sa enchanted seed pack. So maganda makuha nyo muna to para matapos nyo hanggang tier 5 tong wishing well, kasi maganda po yon. Yung fairy targeter maganda rin, kasi para siyang yung stop nga na nanga-attract. Tapos yung isa pang maganda na sinasabi ko is yung mutation spray, okay? So nakikita nyo dumadaming mutation spray na binibigay sa inyo habang tumataas yung tier. Dito sa tier 4 times 5 na yung binibigay sa inyo. So maganda yun if ever may mga plant kayo na ayaw talaga dapuan ng fairy. Pwede nyong gamitan na lang ng tinatawag nating mutation spray. Also mga tit kuya, kung di nyo alam, craftable po yan, okay? Nakakrap po yan doon. Meron na, kailangan nyo lang ng orange tulip, daffodil,
tapos mango fruit, tapos cleaning spray. Then 15 minutes lang. Isa lang po yan ha. Isa, baka kala nyo multiple use yan eh. Isa lang po yan, pero okay na yan para pangtawid lang ng mga quest or requirements na kailangan nyong gawin. So ngayon ang tanong, paano Kuya Len, paano ba mapadali yung pag-request namin ng fountain ng wishing well? So may dalawa kayong approach na pwede nyong gawin. Unang-una na approach, kahit anong plant na glimmering pwede nyong gamitin, magbibigay siya ng power dito sa wishing well. I think parehas to sa mga nakaraang event. Kapag mas rare yung plant na binigay nyo na may glimmering, mas mataas yung points. Katulad siguro ng prismatic na merong 7 points. Tapos transcendent na bone blossom is 8 points. Yun yung ano ko intindi dito sa brute force, no? Yung brute way ng pagpa-fountain power nyo dito sa wishing well. Then yung pinaka the best talaga, isundin nyo yung quest, okay? Kapag sinunod nyo yung quest, yung mga task dito, mas madali pong natatapos and mas madali pong lumilevel up yung wishing well nyo. Ganun siya kadali. Hindi nyo talaga kailangan ng mabilisang anuhan dito, kasi kahit yung antayin nyo lang yung pinaka pang quest nyo, okay naman siya, no? Kaya kailangan nyo din naman kasi ng fairy points pang reset. Kada tapos nyo naman ng quest, na taas naman yung binibigay na fairy points. So maganda gawin nyo na lang yung pinaka hinihingi sa inyo. Mas madali, mas mabilis, mas efficient siya compare kung ipaparm nyo ng bibigyan nyo ng iba't ibang glimmering. Lalo na't wala tayong pet na pang maramihan yung glimmering katulad ng Tanjun Zuru. Diba, nung Zen event meron tayong Tanjun Zuru, wala din tayong pet na kapag pumupulo tayo is nagbibigay ng glimmering. Kaya wag nyo na lang gawin yung ganoon, mas maganda sundin nyo na lang yung quest para mas madalian kayo. So anyway mga tit kuya, yun lang naman lahat ng infos na dapat yung malaman this update. If may alam kayong ibang method, please comment nyo na lang. Kasi ako sinusunod ko talaga yung quest kasi mas madali siya and mas efficient. Itong event na to is sobrang chill lang. Yung beanstalk is chill lang din konti kasi every 20 minutes kailangan nyo ulitin, pero hindi ko ginagawa ko lang yung reset. Pero ito chill lang talaga tong event na to, mag-aantay ka lang mag-glimmer yung certain plants, tapos yun na, wala na kayo ibang gagawin. Tapos mag-ano lang kayo, i-upgrade nyo yung pinaka kay Fairy Godmother, tapos antayin nyo na mag-reset tong fountain nyo. So yun lang, sobrang dali lang niya, diba mga tikuya? So comment nyo lang sa baba kung anong sa tingin nyo ang marerate nyo dito sa update na to. Para sa akin 8 out of 10 kasi unang-una maayos na yung Shekels economy, tapos magkakaroon pa tayo ng garden upgrades which is sobrang ganda, tapos yung event is chill, sobrang chill lang. So 9 out of 10 pala sa akin, ay 9 out of 10, di pala 8 out of 10 kasi sobrang maayos yung update ngayon. Hindi siya sobrang wowing, hindi siya sobrang take away ng breath, no? Pero maganda siya for casual players and sa mga new players, no? Maganda to. So comment nyo lang sa baba kung ano sa tingin nyo. Hanggang dito na lang ako mga tit kuya. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye bye!